ang gulo ng ating bansa. Ang naiipit sa gulo ang mga bata. Awang-awa na ako sa kanila. Dumaranas ang sobrang kahirapan. Namumulat sa mundo ng karahasan, droga at korupsyon. Matapang na Pangulo ang kailangan. Wala po, wala po. Wala po siyang kinalaman sa droga. Bakit yung ganun mga ano, patay na lang ng patay? Noong 2016, inilunsad ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang War on Drugs campaign bilang tugon sa lumalalang problema ng ilegal na droga sa bansa. Habang marami ang sumusuporta rito dahil sa pangakong kapayapaan at kaayusan, marami rin ang nagtaas ng mga usapin tungkol sa karapatang pantao at mga extrajudicial killings. Sa pag-aaral na ito, sinuri namin kung paano tinitingnan ng ilang Pilipino ang mga gumagamit ng droga, ang war on drugs, at ang karahasang kaugnay nito. Wala sa sarili. Ang adik kasi parang walang direksyon ng buhay. At syempre, pag sinabi mong adik, hindi natin alam kung saan siya adik. Pero pag sinabing adik, laging drugs ang naiisip natin. Bawal na ganyan. Isang cancer sa lipunan. Yung pagiging drug addict talaga, o yung drugs na yan, talagang nakakasira yan sa pamilya. Sorry. Okay lang po. Sa inyo naman. Sa akin kasi, addiction, yun yung, pag sinabi na kasing addict, hindi mo na mapigilan yung sarili mo na gawin yung bagay na yun. At as in, wala ka ng control, gagawa ka na ng masama. Kahit masama gagawin mo, magawa mo lang yung gawain na kina-addict mo. Ang naranasan ko lang ako yan, curious lang ako. Kaya lang yung nasab ka, wala na ako, ayaw mo na ito. Ang isip mo kasi anong adrenaline, hindi ka mabilis sa pagod. At kumain ka. Madalas na iniuugnay ang mga gumagamit ng droga sa krimen, karahasan, kawalan ng kontrol sa sarili, at pagkasira ng pamilya. Dahil sa ganitong pananaw, nakita nila ang pangangailangan ng mahigpit na pakikialam ng pamahalaan upang tugunan ang problema ng ilegal na droga. Ang panahon ni Duterte, siyempre, natuwa ako noon dahil nagkaroon ng war on drugs. Maraming yung, kasi nakakatakot talaga na may addict sa paligid. Totoo lang, hindi ka rin mapapanatan kapag alam mo yung tao yun, addict, tapos lalo mo na gumagamit na siya ng karahasan. Maganda yung ano yan? War on drugs. Oo. War on drugs. Oo. Bakit po? Paano po naging maganda po Oo siya? naman, para naman, tingnan mo naman, para naman manatiling maayos ang komunidad natin sa katahimik. Kasi dito bilang chairman, nagustuhan ko yun kasi marami siyang na-rape, napakulong. Dito wala naman napatay, napakulong. Nabawasan yung consumption ko dito mismo sa lugar ko. Ang mali lang kasi ni Duterte, hindi niya talaga tinumbok yung malalaki. Kasi saan ba manggagaling yung maliit, di ba, sa malalaki? Na dapat yun ang ulan nilang tinumbok. Unang-una, yung natigil ako sa bishop na yan. Oo, minatalas black ko yan. Sakain na talaga ako. Doon na lang kasi. Kahit saan naman bansa, problema yan eh. Gusto ko pa yung presidente may pangit. Kaya na pagay ito.
Wala mahilig anak magbasa ng news dati. Sa TV lang din naman kami nung hindi pa naman masyadong malawak yung paggamit ng social media. Dito mismo, chairman ako eh. Sa Ito, kung may makikita kami gano'n, doon naman, kasi minsan lalo na sa TV, minsan okay din yung nagbabalita eh. Kaya kumbaga, hati rin yung opinion namin na dito na hindi dito na lang dito, hindi. Nakikialam din ako. Pumupunta ko ng mga detachment sa mga pulis kung totoo ba yun. Para at least aware din ako. Nakikipag-ugnay ako sa police station ng mga kaibigan ako mga intel. sa cellphone, o sa mga paligid. So, ano ba, may nabaril daw, kasi ganito. Ang totoo naman. Pero ang sabi, pulis daw kung paligid. There is 3 million drug addicts. I'd be happy to slaughter them. Ano pong masasabi niyo sa ganun na hindi lang po umabot sa panghuhuli, na umabot na po siya sa pagpatay? Okay lang naman, yung mga masasama talagang elemento, yun ang dapat mamatay. Pero yung mga, kumbaga, yung parang fun lang siya. Dapat naman bigyan ng leksyon. Siyempre yung yung mga natatakot, yung mga guilty sa, di ba, yung mga ginagawa talaga. Pero kung para yung sa amin na wala naman ginagawa para sa ligtasan ng pamilya, para masaging okay talaga nung panahon na yun. Tsaka talaga, dito naman, hindi naman kasi talaga dito gumamit ng dahas para huligin yung mga, yung mga addict. Kaya hindi namin masasabi yung, kasi syempre sa ibang lugar talaga, yung iba kasi lumalaban eh. Dapat lang sila. Pero dapat, yung malalaki talaga ang sinula. Ako, natuwa ko rin. Hindi silang masaway, di ba? Siguro yun ang sa kanila, parilin sila. Walang taong perfected. Sa kanina tayo nalabanan sa politika eh. Kaya kayo, nagkasa isip niyo. Kasi ako talaga gusto ko may family presidente. Religious po ba kayo Oo. na ayan. So kung ganun po, tingin niyo po ba parang sumobra po yun o tama lang na nagawa yun dahil gumawa sila ng mali? Observation ko. Tama lang naman siguro. Pero meron din pa sinasabi rin na isip ko na dapat hindi ganon, di ba? Kahit nasabi mong makadiyos ako, mas maganda pang ganun ang gawin kesa na mananatili. Lagi ka na lang makadiyos, marami naman silang matadamay na kapariwaraan. Lumilitaw rin sa kanilang mga salaysay ang pagtanggap sa karahasan bilang bahagi ng solusyon sa kriminalidad. Para sa ilan, ang mga pagpatay at marahas na operasyon ay naging makatwiran kung ang kapalit nito ay kapayapaan at kaayusan. Sa ganitong pananaw, makikita kung paano maaaring manormalisa ang karahasan at tanggapin bilang isang lehitimong paraan ng pagpapanatili ng seguridad sa lipunan. But in Davao, I used to do it personally. Just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Wala naman, okay lang. Tama lang naman yun. Ayun nga, Yung iba na tawag nito yung sa nababalita na yung mga pulis sumugod sa mga nire-raid talaga nila sa mga bahay-bahay. Tapos tipong kahit na yung hindi naman lumalaban pero ginagawa ng mga pulis, inaano nila, yung pinipilit nilang yung mga tao. Parang pinipilit nilang padapain kahit naman nakikita naman na hindi naman talaga lumalaban yung mga tao. Kasi dito naman, wala naman kasi nangyaring ganun. Kasi dito bilang chairman,
Nagustuhan ko yun kasi marami siyang na-rape, napakulong. Dito wala naman namatay, napakulong. Nabawasan yung konsumisyon. Pag kilala ko yung tao, ganun siya. Ganun pa hindi pala namin. Batay sa sagot ng mga kalahok, ang pangunahing pinagmumulan nila ng impormasyon tungkol sa war on drugs ay ang telebisyon, mga balita, at mga impormasyong nakukuha sa kanilang komunidad. Dahil dito, malaki ang naging papel ng media sa paghubog ng kanilang pag-unawa sa kampanya. Karamihan sa kanila ay naglalarawan sa war on drugs bilang isang makatwiran at katanggap-tanggap na hakbang laban sa kriminalidad at ilegal na droga, na nagpapakitang ang mga representasyon nito sa media ay maaaring nagpatibay sa pananaw na lehitimo at kinakailangan ang mga mahigpit na hakbang ng pamahalaan. Kwento ko na yung kagandahan ng pamamahala ni Presidente Duterte lalo na tungkol sa drugs. Mas maganda kung siya katulad niya ang maging presidente. Dahil talagang disiplina niya. Kita kong pagdisiplina ni Duterte, ginagaya ko dito sa sentro ko. Diba? Mag-isa lang ako, nag-iikot ako dyan. Hindi ko anong mga kagandahan ng nagawa niya para at sunday kasi ni Duterte, lahat yung maririman sa mga bata na mas magandang itilayo na presidente si Duterte kaysa sa ibang pangulo. Mga tama lang para sa iba, wala lang tayong perfecto. Kasi ganyan tayo nalabanan sa politika eh. Karaan. Kayo, nagkasa isip niyo. Ako talaga gusto ko may family presidente. Ito na lang po, last na tanong naman po. Ano naman po ang magiging message niya sa mga kabataan kung nagboboto na ngayon? At yun po yung susunod na henerasyon na maiiwanan. Kaya yung estudyante, alam niyo na yun. Siguro naman, simula na ng kalingaan, siguro. Nagkaroon kayo ng handa. Masakit ang katotohanan. Pero kailangan ko na kurihin yung tao na kayo. Pero yung pag sinabi mo yung totoo, masama loob, ganit sa'yo. Bakit? Ano ka? Totoo na yung sinabi ko. Masama loob mo. Kurihin kita ng ganito, gano'n. Hindi totoo. Paano yung sinabi ko, paano naman yung mga nakinig? Hindi pala totoo. Paano naman ako, di siya ng pagkakita. Hindi sabihin mo yung totoo. Hindi mo tatanggapin, wala kang magagawa. So, ano ba sinabi ko, hindi mo tatanggapin. Tapos ako dapat ko. Binigyang diin ng mga kalahok ang kahalagahan ng katapatan at pagsasabi ng totoo, lalo na sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga botante. Ayon sa kanila, mahalagang tanggapin ang katotohanan kahit masakit, dahil ito ang batayan ng tamang pag-unawa at pagdidesisyon. May ilan ding nagbahagi ng kanilang personal na pananaw sa disiplina sa komunidad, na iniuugnay nila sa mga nakikita nilang estilo ng pamamahala at ipinapasa nila sa susunod na henerasyon bilang aral sa kaayusan at disiplina. Hindi iisa ang karanasan at pananaw ng mga Pilipino tungkol sa war on drugs. Para sa ilan, ito ay seguridad, disiplina, at pagbabago. Sa kabilang banda, nananatiling mabigat ang usapin ng karahasan at karapatang pantao dahil kaakibat nito ay ang pagdurusa. Ngunit sa magkabilang panig, iisang katotohanan ang nananatili. Ang war on drugs ay nag-iwan ng bakas na hindi basta mabubura sa kamalayan at kasaysayan ng mga Pilipino.